Magluluto tayo ngayon ng putahe ng manok na sinabawan ng buko juice. Ang tawag nga sa putaheng ito, chicken binakol. Sikat na putahe ito sa parting Aklan at sa iba't ibang panig pa ng Western Visayas. Lutuin naman natin ito ngayon sa version ko. Umpisahan na sa paggigisa. Gamit dito yung katamtamang lakas ng apoy. 1 kilo nga pala ng sariwang manok ito. Ilagay na sa lutuan. Halu-haluin at patuloy lang itong lutuin hanggang sa hindi na ito kulay pink. Ilagay na ang luya. Gisa-gisahin lang hanggang sa medyo magmantika na ang manok. Yan, medyo nagmantika na ang manok. Ilagay na ang bawang. Patuloy lutuin hanggang sa tuluyan na magmantika ang manok. Ilagay ng maliliit na sibuyas at siling labuyo. Halu-haluin lang at patuloy lutuin hanggang sa malantaw na ang mga sibuyas. Ngayon ngang lanta ng mga sibuyas, timplahan na to ng patis. Para mas masarap at talagang maglasa sa manok ang patis, igisa ito ng 1 minuto. Ilagay ng pulang sili at igisa lang din ito ng 1 minuto. Ganyan yung mga siling haba dito sa amin. Yan o, ang lalaki. Nagustuhan ko nga pala yung pagkakaluto ng binakol ng isang cup na kamatis. Kaya naman maglalagay tayo dito ng kamatis. Takpan, saka na ito pasingawan ng 5 minuto. O kaya ay hanggang sa malambot na ang mga kamatis. Gamit dito yung pinakamahinang setting ng apoy. At pagkatapos nga ng 5 minuto, yan o, malambot na mga kamatis. Para nga mapalabas ang katas ng kamatis, liligisin ko lang ng ganito. Ilagay ng mga dinikdik na tanglad. Pati na rin itong mga sayote. Ang pansasabaw nga pala dito, yung sabaw ng buko. Kaya naman, talagang special sa sarap ang lasa ng putaheng ito. Haluin lang saglit, saka natutakpan hanggang sa kumulo. Pagkakulo, sabawan pa ito ng 3 tasa ng tubig. Ilagay ko na rin yung buko. Bali 1 tasa lahat to. Haluin saglit, saka natutakpan hanggang sa kumulo. At pagka nga ganyang kulong-kulo na to, i-adjust na ang apoy sa pinakamahinang setting nito. Saka pa ito lutuin ng 15 minutos. At pagkatapos nga ng 15 minutos, timplahan na ng chicken powder. Para nga medyo mapalapot ang sabaw, magliligis ako dito ng mga ilang piraso ng sayote. Mas masarap kasi talaga. Ito naman mga nililigis kong sayote na to, ito yung mga maninipis na hiwa kanina. Para naman mas mabilis itong maluto at mapalambot. Tikman para maihusto ang lasa. Sarap na. Para mapalapot pa ang sabaw, lutuin pa ito ng 5 minuto sa malakas na apoy. Hindi na rin ito tatakpan. Matapos nga ang 5 minuto, pwede na maglagay ng gulay. Yan o, buti na lang may nabili akong dahon ng sili. Dito kasi sa amin, hindi laging may dahon ng sili. Swertihan lang talaga. Lutuin lang ang mga dahon ng 1 minuto. O kaya ay hanggang sa makuha na yung gustong lambot ng pagkakaluto nito. Yan na o, nakaluto na tayo. Ready to serve na to. Sarap!